Okay, video vlog check everyone, and we are here in the middle of North Luzon Expressway dahil meron tayong biyahe ngayon going north at mamamasyal tayo at itong mga pasyalan na to ay magandang recommendation para sa mga biyahero ngayong summer vacation, ngayong March, ngayong Holy Week. Kaya panoorin po ninyo itong episode natin ngayon dahil pupuntahan namin yung mga sikat na mga lugar at saka yung mga hindi pa sikat na lugar at yung mga pwede pang puntahan dito along North Luzon Expressway tsaka TPLEX. So kasama ko yung mga dalawang van, kami mga vloggers at biyahero at yun, basta manood na lang kayo. Hey, ano una na? Mauna tayo. Clean the house. So we are here at the TPLEX office sa mismong TPLEX highway at we are here para mag-CR break at did you know na pwede pala kayo mag-CR dito if pa-northbound kayo, no? At wala kayong makakita kasi walang CR dito sa area na to at after the toll gate TPLEX office pwede kayo mag-CR, makikiusap lang kayo sa guard para makapasok. Malinis yung CR dito, panalo. So mga biyahero, so pupunta rin dito minsan para hindi mag-check ng kotse nila at saka syempre mag-CR na rin din, no, bago tumuloy yung kanilang biyahe. So yun, don't forget to have your CR break here sa TPLEX office, dito sa may TPLEX. So we are here at the TPLEX newly opened Pozorubbio exit. Nakakatulog ako sa loob ng van so hindi ko alam kung ano yung trivia nito Pero maglalagay na lang ako ng caption tungkol dito. Para sabi nila, if you're going to Baguio, take the Pozorubbio exit and siguro mga ilang hours ka na lang Baguio ka na. Have to check that, no, sa aking Google Maps. Ito na, magkano bang toll nito? Holy crap, if you're from Binalonan, it's 35 pesos. Kung galing kang Tarlac, is 270 pag class 1 ka. So usually naman, kotse, van lang naman yung nagagamit natin at di naman truck. At sana nakikita ako dito kasi against the light. So nasa loob tayo ng ticketing booth ng toll gate nila. Medyo okay, may aircon, may CCTV, may ilaw. Okay itong pang opisina. Pwede ka mag-computer dito. So sa end pala ng TPLEX ay Pozorubbio, going to Baguio. So mga 1 hour and a half na lang yata ang layo. Depende sa driver daw. Tsaka, magkano nun? Pag from the start, magkano toll nun? So 400 something ka. Di ba 250? 360? 260 kung TPLEX lang. So isama mo pa si
Alam ko for less than 500. So pwede na, ano, just PLEX go kayo, TPLEX, TPLEX. 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 Gusto ko TPLEX eh, bakit ba? Ayan, ano tayo? Sino ang iano namin na patron saint namin, si Padre Pio Church. So, ang balik po kasi ang nangyari dito, bago namin nagkaroon kami ng 2,000 family club. So, ibig sabihin 2,000 family, kung nabuo mo yun, di mga magkano yun. Then, nung nakapag-raise kami ng 1.5, ni-start na namin. Okay, for our first stop here, no? For the TPLEX travel road trip, our first visit here is inside the Padre Pio Chapel, or Padre Pio Church, located near the Pozorubbio exit ng TPLEX. So, according to sa nagkukwento kanina, 3 years na nila itong binibuild paunti-unti based on the donation of the 2,000 plus community and mga nag-donate pa outside the city. So it's a kabilog siya. Sabi nga para similar din daw to dun sa Padre Pio Church in Santo Tomas, Batangas. Alam ko sa Santo Tomas, Batangas yun eh. So maganda yung style niya, no? Parang it's a community church. Talagang mas very spacious, no? Walang aircon, may malaking electric fan. But I super love yung kanilang tawag yan, yung glass, etch glass, yung mga art nung tawag dito, yung life and death ni Jesus Christ. And also there's an altar also sa side featuring yung image ni Padre Pio. So marami nagpupunta rito, marami nagsisimba dito dahil very miraculous daw si Saint Padre Pio. At especially sa mga may sakit nagpupunta rito, and also sa mga nasa liban naman sa mga spirito, so nagdadasal kasi very miraculous, nakakagaling daw yung sabi nila. And also ayun, we have very popular sa community dahil malakas ang kanyang influence na you go much closer to God at kay Jesus. Solar panel sila dun sa ibabaw. Solar panel. Panalo. Para yung ilaw nila sa gabi, ginagamitin nilang kuryente. Galing. Solar. May mga bangga pa, oh. Panalo. Okay, video vlog check. We are here somewhere sa isang pagawaan ng blades, swords, and may isang kakaibang swordsmith dito na I heard daw yung kanyang mga gawang swords are ginagamit sa mga Hollywood movies. Yun yung balita. So we're gonna check it out. So may handle ng dito ng itak. Ayan, itak yan May Paris espada yan Pwede bang umorder? Parang ano to Pang personal? Parang Lord of the Rings yan Ma'am, buksan ko lang, okay lang? Okay lang po yung charipot lang sila dyan. May plastic eh. Parang Lord of the Rings. Medyo ano lang po sila, medyo ang tawag nito. Ingat-ingat lang. Parang dito Lord of the Rings, ano to eh, Spartacus to. Ay, oo! Gladiator. Gladiator nga, oo nga. Uy, meron silang mga sample ng sword dito. Oh, meron silang parang bolo.
Jungle bolo. Ganda. Have here another. Wow! Grabe. Medyo maluwag. Hack and slash. Ito yung ino ni Ron kanina, oh. Pang ano to, ah. Pang gladiator. Medyo mabigat, ah. So unfortunately, no, wala silang for sale ngayon na items. Meron sila yung mga pang export nila, pang benta sa labas. And if you want to have a customized sword, pwede kayo pumunta po. May sword pa rin dito. So si Ayo ito, kung sa mga gaming, choose your own destiny. Hindi tayo ng nakakatakot naman to. Baka mahiwa ako, ha. Dandan. Pare may talas, may talim. May talas, may talas. Third generation kasi ako eh. So, mga at least 30 years, 40 years na. Ang Ano? kwento Third generation nga na. ni mother niya. Ito, meron kami sa bahay. Ang tabas ang damo. Pangalan pala ng store na to ay pangalan pala ng sword making factory na to ay sword culture, or minsan tawag din nila ay Filipiniana sword. Yan yung pangalan ng gumagawa ng espada rito sa Pangasinan. Highlander yan, ah. Ganda, ganda. Ganda. Movies na nasuplayan nyo ng espada. Well, actually, bago lumabas yung Braveheart kasi, Braveheart. yung design eh. Tapos yung Blue Hit, ganyan, yung mga knives. Pero hindi naman lahat ng Hollywood Oo. Pero madalas kasi, pinapadalan kami ng mga design. Ay, kumbaga dito ginagawa yung initial design, tapos gagawin na lang nila, yung copy na lang nila. Specific lang sa plate, Oo. tapos silang mag-accessorize. Plate na lang. Hindi ibig sabihin na kasi na lahat ginawa. Ano na talaga, kumbaga yung creative designs lang. Yung marketing ng iba kasi, hindi naman sila yung gumawa kasi, kiniklaim nilang Ano lang, creative designs lang muna, tapos papadala doon para sila na bahala gumawa ng yung French customer namin, ng mock-up. Oo, sa may gagamitin sa Hollywood na ganito, sasabihin niya. Ang producer, Italiano, yung gagawin namin yung design na padala nila. Tapos yun na yung ibibigay. Parang mock-up pa lang yan. Video vlog check everyone. Okay, video vlog check everyone. We are here sa sentro ng paggawaan ng espada. Blade Culture Incorporated, aka Filipiniana Sword Making Factory here in Pozorubbio, Pangasinan. And check it out, break time ng mga sword maker. At meron dito yung pangliha, ito yung mga espada pa na hindi pa na ayos. Meron pa dito. Ganda, grabe. So this is the last piece of the Braveheart sword. Braveheart sword designed by BCI. Haba, grabe.